pamadapadan sir ay hango sa salitang kumbaga yung Tagalog niya akitin, ayain, yun po yung Tagalog niya. Sa tuwing aabot sila sa bundok na to, ang mga gulang namin sabi, ay ka, si kan ginawak, ito ay kita akman tudlogad ni dito bertang ko. Pamasapasan, isang bundok na bahagi ng lupang ninuno ng tribong Ilongot. Samahan niyo ako akatin at pasukin ang masukal na kagubatan nito. Balikan natin ang taong April 2023 kung saan ang kauna-unahang binuksan sa mga tourist hikers ang Mount Pamasapasan. 6:30 ng umaga na marating namin ang probinsya ng Aurora. Dumiretso kami sa pamahalaang bayan ng Maria Aurora for Cortisicol. Pagkatapos naman ay pumunta kami sa public market ng nasabing bayan. Kasunod ay dumiretso na kami sa jump off sa Tatamunding Resort. Almost 30 minutes ang biyahe from sa munisipyo ng Maria Aurora hanggang dito sa jump off sa Barangay Bayanihan. At dito namin nakilala ang mga makakasama naming guides mula sa tribong Ilongot. Kunting kwan lang po ito sa pupuntahan natin sa Pamadapadan po. Ang ibig sabihin po ng Pamadapadan sa Tagalog, inaakit, inaaya. Ang Pamadapadan po, hindi po ito kagaya ng mga mountaineering site na malilinis na. Hindi gaya ng mga mountaineering site na linggo-linggo may umakyat. Yan po, maswerte kami ngayon at may guest kami kasi sa loob ng ilang taon, ngayon pa lang kami muling naakyat. Yan. Pero masusundan na po yan. Oo. Kasi, posibleng maranasan natin, siyempre, pag ganun katagal na walang umakyat, medyo masukal. Isa po yan. Medyo masukal ng kaunti. Walang trail. Kaya parang tayong muli yung bubutas ng trail nito. Yan lang po. Eksakto alas 8 ng umaga, sinimulan na namin ang paglalakad upang tahakin ang kabundukan. Ngayon natatanaw na namin yung kabundukan ng Mount Pamasapasan. Yun. Sa umpisa, isang mahabang lakaran sa malikabok na kalsada hanggang marating ang unang ilog na kailangan naming tawirin. Katatawid lang namin ng isang ilog hanggang binti lang ang taas. Kasunod ang pangalawang ilog. Nag-init sa panahon na ito, kaya mababa ang level ng tubig at hindi malakas ang agos. Napapansin nyo, yung mga dinaraanan namin dito, halos ang mga nakatanim, mga puno ng nyog. Pansin nyo po dito po sa trail natin, karamihan po ay nyugan. So ito po kasi ay lupa ng mga Ilongot. At dahil sa kagustuhan rin po nilang kumita, kinultivate nila yung lugar para maging nyugan. Kasi ito rin po yung isa sa mga major crops po na binibenta po ni Maria Aurora. Parang 60% po or 30% po ng nyug o buko sa buong Central Luzon ay dito galing sa Aurora. So halos lahat po ay ng lupa dito, karamihan nyugan. O hanggang doon po yan sa malapit sa paa ng bundok ng Pamasapasan, karamihan po ganito yung madadaanan natin. Third river crossing. Ilan ba to, sir? Ilan to? Matawid kami sa pangatlong ilog. Isang ilog, pero maraming ilog. Ilan tayo na ba tayo? Tatlo. Pangatlo to. Mga mahigit 1 kilometro. Medyo masukal na to, mabato. So ito, pang-apat na river crossing natin ngayon. Mula sa pagtawid sa pang-4, 5 hanggang sa pang-6 na ilog ay may kalaliman na ang tubig. So, pang-6 na pagtawid natin sa ilog. At dito, unti-unti nang tumatarik ang mga daan hanggang muli nating maranasan ang pagtawid para sa ika-7 ilog. Pang-7 river crossing hanggang dun.
So pagkatawid natin ng ilog, nasa masukal na kagubatan na naman tayo. Halos nasa paanan pa rin ng kabundukan. Wala pa kami sa kalahati. Inaasahan kong napakasukal na ng kagubatan na aming papasukin pagkatapos matawid ang mga ilog. Ngunit saglit lang kaming napadaan sa malawak na taniman at may isang bahay ang nakatayo dito. Marami pa rin makikitang matataas na puno ng nyog ang nakatanim rito hanggang sa muli namin pagtawid para sa pangwalong ilog. Habang naglalakad kami sa mababaw na bahagi ng ilog, solid yung feeling ng malamig na tubig sa paa. Literal na refresh button matapos ang mahabang lakaran. Swabe lang ang agos, parang patikim, bago ang susunod na hamon. Pagkapasok sa kagubatan, biglang nag-fade out yung ingay ng agos ng tubig. Grabe yung transition mula sa wild na agos, biglang naging seryoso at kalmado yung paligid. Dito mo talaga mapipil yung reset. Sobrang chill, walang ingay, purong nature lang. And just like that, tapos ng dramatic silence ng kagubatan. Welcome back sa agos ng ilog. Naririnig ko na naman yung familiar na ingay ng tubig. Ramdam na ramdam yung change of energy mula sa sobrang chill ng forest walk. Balik na naman tayo sa action. Mukhang marami pang mga kasunod na ilog ang tatawirin natin bago tayo makarating doon sa assault ng kabundukan na to. Based sa alignment ng mga puno, mukhang ito na ang pinakamahabang forest walk ng buong trail. Oras na para mag-focus, i-ready ang endurance. Dahil mukhang papalapit na tayo sa matinding ahunan. Medyo maayos pa ang trail at mukhang nadadaanan pa paminsan-minsan. Palagay ko may mga lokal pa rin pumapasok dito para mag-asikaso ng mga pananim nila. Hindi na bagaanong napapasok ng sikat ng araw dahil sa kapal ng mga punong kahoy dito. So, bagamat medyo masukal yung dinadaanan namin, meron pa rin naman siyang maayos na trail. Grabe, hindi pala talaga joke tong trail. Sobrang nakakapagod yung mahabang lakaran. Plus kailangan mo pa ng literal na gumapang din sa mga nakaharang na bumagsak na punong kahoy. Physical and mental test talaga bago marating tong last water source. Andito na tayo ngayon sa last water source and based sa ating guide, dito pa lang pala talaga magsisimula ang totoong laban. Bago tayo tuluyang umakyat doon sa summit ng Mount Pamasamasan, kailangan dito kumuha na kayo ng tubig dahil doon talaga wala na tayo mapagkukuhaan ng tubig. Ito na daw ang huli mapagkukunan ng tubig, advice ng aming guide. Dahil ang kasunod nito ay ang matinding hamon na ng bundok. Refill ng hydration, bawi ng lakas at silyado ng focus para sa assault. Pagkatapos namin mag-lunch doon sa tabi ng ilog sa last resource of water na natin, start na para sa assault trekking. Eto na, simula na ng totoong assault dito sa mga pamasapasan. Unang peak pa lang yung inakyat namin, pero grabe, ramdam na agad yung matinding pagod. Literal na bawat hakbang, ramdam mo yung bigat sa binti at yung tiga sa stamina. Tignan nyo naman yung paligid, napapalubog kami sa masukal na kagubatan at pinalilibutan ng naglalakihang matataas na punong kahoy. Sobrang raw at untouched ng gubat na to at kung akala nyo puro pataas lang, dadaan muna kami sa medyo pababang trail bago ang susunod na hamon. Sa maikling bawi ng hininga kasi pagkatapos nito, simula na naman ang pag-akyat para naman sa ikalawang peak. Walang sukuan, tuloy ang laban. Okay, for second assault, yung first assault kinuha namin ng 20 minutes, then flat trail 8 minutes. Matapos ang first peak, eto na naman kami, paahon na para sa second peak. Sa totoo lang, sagad na yung pagod namin dito. Yung uhaw at gutom, grabe na, pero kailangan pilitin at pagmadali kasi hinahabol namin ang oras. Dapat makarating kami sa campsite bago magdilim. Kakaibang panahon kasi alam naman nating tag-init ngayon, pero dito sa gubat ng mga pamasapasan, balot na balot kami na makapal na fog. Sobrang lamig. Kung titignan mo yung paligid, literal na cinematic ang ambience. Para kami nasa shooting ng pelikula. Sobrang lamig na dito. Kaya pati yung trail food kong chocolate, tumigas na rin. Tignan nyo yung kung gaano kakapalampag dito.
Inabot din kami ng halos 1 oras bago tuluyang narating ang ibabaw ng second peak. Akala namin okay na, pero habang unti-unti kami bumababa ngayon, sinabi ng guide, hindi pa tapos ang ahunan. Ang kasunod na parte raw ay higit na mas masukal bago tuluyang marating ang pinakatuktok ng bundok. Halos 1 oras yung second assault straight. So ngayon pababa naman kami. Pagkababa namin sa second peak, simulan na agad ang assault sa third peak. Sabi ng guide, ito na ang pinakatuktok ng bundok na aming aakyatin. Third assault naman ang inakit natin ngayon. Summit na daw yung kasunod nito. Sana nga. Napapansin ko habang pataas kami ng pataas, mas lalong kumakapal yung fog at literal na nilalamon kami ng gubat. Sobrang matarik nito kumpara sa unang 2 peak. Sa sobrang masukal ng trail, feeling ko talaga may kakaibang vibe. Yung paligid parang ayaw kaming pakitin ng kagubatan. Survival mode kung survival mode. Kung ang summit na nga, nakikita ko na yung mas maliwanag dito. Mas nakikita na yung sikat ng araw. At last, nakarating rin tayo sa campsite. Mga 2.5 hours. Matapos ang 2 kalahating oras na matinding laban mula sa last water source, sa wakas, narating din namin ang campsite. Sa wakas makakapagpahinga na rin. Maghanap muna tayo ng magandang pwesto, pagtayuan ng tent. Sobrang sukal ng paligid, literal na siksik sa mga halamang gubat, naglalakihang ugat at mga tinik. Ang hirap humanap ng flat na spot para magtayo ng tent, kaya survival mode muna bago makahiga. So masukal pa rin dito sa campsite. Grabe yung pagod, as in drain na yung energy bar namin, pero bawal muna ang salitang pahinga. Hapon na at medyo nagmamadali kami mag-set up ng tent bago tuluyang magdilim. Ito na muna niluto yung chapsoy. Bukas na ng umaga kasi maubusan na ng tubig. The best dito talaga kumain sa bundok. No? Yung mga problema nyo, makakalimutan nyo, promise. Guys, sa sobrang lamig, umuusok yung hininga mo rito. Second day morning, ito yung pinagtayuan namin ng tent. Papakita ko lang bago kami umakyat ng summit. So dito yung area kung saan kami nagluluto. Pagising ko kaninang umaga, dito ko literal na nakita kung gaano ka-challenging yung ginawa naming campsite setup. Silipin nyo naman yung mga tents namin, halos magkakadikit sa bawat maliliit na sulok ng kagubatan. Kakarampot lang talaga at hiwa-hiwala yung mga pwesto namin. Bakit? Dahil pumili lang kami ng mga spot na madaling linisin, yung mga sangang nakahambalang lang at yung mga halamang gubat na madaling tabasin at bunutin. Puntahan naman natin yung summit ng Mount Pamasakmasan. Pinuntahan ko na mag-isang summit ng bundok dahil nakapunta ng iba kanina habang kumakain ako ng breakfast. Ilang minuto lang naman ang layo nito mula sa campsite. Mga 2 minuto lang mula dun sa campsite namin para maakyat itong summit ng Mount Pamasamasan. Pagdating sa summit, walang clearing at kung gusto mo talaga makita ang view, kailangan mo pang umakyat sa puno. Ito na yung summit ng Pamasamasan. Kung titignan nyo, hindi pa na siya tulad ng mga ibang commercialized established na mga bundok. Dahil dito, halos hindi pa clear yung lugar na to. Wala pa mga view deck. Dito sa taas ng summit, para mas malinaw na makita yung kabuuan ng Maria Aurora, kailangan yung umakyat dito sa puno. So guys, mula dito, kitang-kita yung magandang tanawin ng Maria Aurora at ilang bayan ng Aurora dito. Pero para sa akin, kahit hindi mo na makita yung tanawin sa labas na masukal na kagubatan na to, sapat na to. Isang malaking achievement na marating ang tugatog na Mount Pamasapasan. Isang bundok na pangarap marating ng maraming dalubhasang mountaineers at mountaineering elites. Dahil mula sa unang hakbang pa lang ng paglalakbay na to na ibinabahagi ko bilang documentation, may kakaibang kasiyahan na ako nararamdaman. Isang pakinamdam na tanging ako lang ang makakaunawa. Oo, nakakapagod at mahirap ang ganitong aktibidad. Pero ang plot twist,
ng ganitong klaseng paghihirap, nagbubukas ito ng panibagong kakayahan at mas malalim na pagkaunawa sa iyong purpose kung bakit ka nga ba nabubuhay sa mundo. So guys, ngayon pababa na kami ng kabundukan. Gusto kong i-flex ang team kasi responsibly wild kami rito. Ang mga tinabas lang namin ay yung mga mabilis tumubong damo at tinik. Solid kaming sumunod sa outdoor ethics, walang pinutol na puno o anumang mahalagang halaman dito. Iiwan namin ang Mount Pamasapasan kung paano namin siya dinatnan. Respeto sa kalikasan, palagi. Mabilis yung naging momentum namin pababa kasi may bakas na nung pinagdaanan namin ng kaakyat. Pero wag kang paampante, yung hirap namin sa pag-ahon kanina, doble yung peligro. Ngayon, napakadelikadong pababa ang hinaharap namin dahil sa sobrang tarik ng bundok. Isang maling tapak lang, pwedeng diretso sa seryosong disgrasya. Kaya full focus mode dapat, napabilis ang aking pagbaba at habang hinihintay ang nasa hulihan, sinamantala ko muna yung bawat ilog na nadadaanan ko. Sobrang solid yung malamig na tubig, literal na pang-reset, hugas ng putik, tanggal ng lagkit, at nakakapawi ng lahat ng pagod. May kakaibang magic to natural na tubig, kasabay na pag-agos nito, parang tinatangay din lahat ng stress, mental fatigue at mabigat na enerhiyang dinala mula sa lungsod. Bawat patak na malamig na tubig ay nagbibigay ng panibagong lakas, isang natural na lunas na hindi kayang tapatan ng kahit anong modernong spa. Dito, pakiramdam mo, bagong tao ka ulit